Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Gagay! Asan ka na? Sigaw ni Lola Pangkay sa 10 taong gulang nitong apo. Dahil papadilim na at hindi pa rin ito nakakauwi. Mabuti at nakita na niya ito at ang alagang aso nito na tumatakbo sa gilid ng palayan papunta sa kanilang dampa na nasa gitna ng palayan. Nasa kabila kasi ng irigasyon pa ang bahay ng kaibigan ni Gagay na si Liling, kung saan ay mahilig itong tumambay. Pagkauwi ay agad dumiretso si Gagay sa banga upang makainom ng tubig. At pagkatapos ay umpo na sa pagkainan upang makasabay na sa pagkain ang kanyang lola. Ang lola ni Gagay ang nag-alaga sa kanya. Hindi na niya nakamulatan pa ang kanyang ina. Kung kaya't lumaki si Gagay sa piling ng kanyang lola. Pagkatapos hugasan ng mga pinggan, ay pumwesto na si Gagay sa kanyang papag at saka ipinikit ang mga mata. Wala pang kuryente noon, kaya wala na siyang pwedeng gawin kundi kunan ng lisa at kuto. Ang kanyang aso. At pag naubos niya yun, ang sariling buhok naman, hanggang sa tuluyan na siyang gapiin ng antok. Maaliwalas ang gabi na yun. Kung kaya't mahimbing na nakatulog si Gagay. Malamyos ang simoy ng hangin na umiihip sa tangkay ng mga palay. Hanggang sa naging maingay ito dahil sa walang tigil na kahol ng aso ni Gagay. Nagising si Gagay. Kilala niya ang alagang aso. Hindi ito titigil kung may gusto itong isumbong sa kanya na may kakaibang nangyayari. Bumangon sa papag niya si Gagay at habang papungas-pungas pa ay lumabas siya ng dampa. Ano ba yan, pulot? Tawag ni Gagay sa kanyang alagang aso. Sinundan niya ng tingin ang tinatahulan ng aso. Hanggang sa mapaawang na lamang ang kanyang labi nang makita ang puno ng mangga sa kanilang bakuran. Na kanina lamang
ay buong ringal na umaabot sa langit. Ang mga dahon nito, ngayon ay tila napapayuko na ito sa lupa. At dahil may napakalaking bagay na nasa ibabaw nito. At ang bagay na yun ay mas malaki pa sa kanilang dampa. Nakadapo ito sa itaas ng mangga. Mabilis na pumasok si Gagay sa loob ng kanilang dampa at agad ginising ang kanyang lola. Subalit kahit anong gawin niya, kahit anong yugyug ni Gagay, ay ayaw gumising ng kanyang lola. Kahit anong gawin niya, mahimbing pa rin ng tulog ng matanda. Napabalik na lamang si Gagay sa labas ng bahay upang tingnan muli ang puno. Sa pagkakataon niyon, ay kinilabutan siya nang may makita siyang dalawang nilalang na nakaitim na parang robang panligo. Nakatayo lamang ito nang biglang tumalon mula sa itaas ng mangga. Nagmistulang mga parang paniki ang mga ito. Napahiyaw si Gagay sa hilakbot habang papasok sa loob ng dampa. Subalit, lalong napapalahaw si Gagay nang pumasok din ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Doon niya natanto na napakatatangkad ng mga ito sapagkat naabot ng ulo ng mga ito ang atip ng kanilang bahay. At hindi pa nakontento ang mga ito. Dinampot siya ng isa hanggang sa hindi na siya nakapalag pa. Dinampot siya na ito ng parang isang basahan lamang. Bit-bit siya na ito at saka inilabas muli ng dampa. Kasunod nun ay iniakyat si Gagay pataas ng sanga ng mangga. Nakahawak pa si Gagay sa isang sanga. Ngunit hinatak lang siya ng nilalang na yun para makapasok sa isang pintuan. Bahagyang napatigil si Gagay sa kakaiyak nang tumambad sa kanyang paningin ang silid na pinasukan nila. Mailaw ang silid na ito at mistulang isang silid aklatan. Dahil may mga estante ito ng mga libro na nakapalibot. Siguro ang sukat ay kasing laki ng 4 na dampa at may isang mahabang mesa sa gitna ng silid na yun na may 10 upuan magkabila. Naroon ang 2 pang lalaki
na kay gagandang lalaki. Matatangos ang mga ilong. Makakapal na pilikmata. At nagtataglay ng mahahabang itim na buhok. Ngunit ang bandang noo nila ay parang kahoy. Nag-uusap ang mga ito sa salitang hindi nauunawaan ni Gagay. Maya-maya ay pinaupo si Gagay sa upuan. Habang binubuksan ang isang maliit na kahon. Mula doon ay bumulaga ang maliit na bato na kulay berde, kulay luntian, at umiilaw-ilaw ito. Parang sa Jolin lamang ang sukat. Subalit, parang gumagalaw ito at parang may sumasabog na liwanag sa loob nito. Huwag po! Huwag po! Pagmamakaawa ni Gagay sa mga kumuha sa kanya. Maya-maya lamang ay hinawakan ng isang lalaki ang mukha ni Gagay at pinabuka ang kanyang bibig. Wala nang nagawa pa si Gagay nang ipinasok ng lalaki ang maliit na bato na yun at pinatihaya siya upang pumasok ang bato sa kanyang lalamunan. Lamig ang unang naramdaman ni Gagay nang malunok niya ang bato na yun. Pero nang lumaon, ay namamasong kuryente ang lumukob sa kanyang lalamunan papunta sa kanyang tiyan. At isang malakas na kumbulsyon ang kanyang huling naalala bago tuluyang dumilim ang paningin ni Gagay. Halos hindi na maalala ni Gagay ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Basta't nagising na lamang siyang may angkin ng kakayahang manggamot. Kaya niya nang manggamot ng may sakit na bigay ng mga masasamang elemento, kulam at maging barang. Sa dampa na rin tumanda si Gagay. At sa paglipas ng mga taon, nakilala siya sa katawagang Tandang Gagay, ang pinakamagaling na albularyo ng kanilang probinsya. Minsan, sa kanyang katandaan, ay napapatanong si Gagay kung nangyari nga ba talaga ang pagdampot sa kanya. Pero sa tuwing mapapatingin siya sa bintana, ay nakikita niya pa rin ang nakatihaya, yung napakatandang puno ng mangga. Ayon sa kwento ng mga matatanda, natamaan daw ito ng kidlat. Pero ayon sa alaala ni Gagay, ay dinapuan ito ng lumilipad na barko
ng mga albara barangay.